Villar. Oras Bishop Obispo Maximo Joel Porlares, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Ba, tapang-tapang din itong si Congressman Sam Bersosa, ha? Hinahamon ng debate si Yorme Isko, ha? Saan na magdidebate? Sa Plaza Miranda o sa Quinta Market? O ba't ayaw het? Ayun. Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning. Magandang umaga, Pilipinas. Sa kayo kuya mga ateng, nakauwi na ba kayo mula sa Ancom? Ha? Abay, ang daming mainit na issue ngayong araw ng Lunes. Lalo na 14 days na lamang mga kuya mga ateng ay election na. Wow! Abay, dahil mainit sa politika ngayon, ha? Pero mainit din ang bigas. Ayan. Abay, grabe rin talaga mga trolls kung bumanat, ano, ha? Abay, anong sabi Secretary Kiko Chulaurel, ha? Abay, hindi pa naipamigay yung 20 pesos na bigas sa merkado, eh. May mga trolls lang, ay, yung binebentang bigas na 20 pesos, mabaho, bukbok. Sa Maywan para ano yan, ibebenta, ayan. Sabi ni Secretary Chulaurel sa 2x2 kanina, ha? Oy, Administrator Lacson ng NFA, ha? Abay, kailangan maayos yung mga bigas nating ibebenta ng 20 pesos, ha? Lalo ang sabi ni Secretary Chulaurel, yan prangka, ha? Sabi niya, pangako ng presidente 20 pesos, kaya tutuparin namin yan. Huli man daw at magaling. Basta wag lang bulok naman kasi, ha? Yan. Baka mamaya yung mga nabubulok na sa NFA Administrator Lacson, yan ang ibenta, ha? Mapupulaan tayo, ha? Hirap din, ano, ha? Ayan, magbebenta ka ng mura, ayan, mababanatan pa. Damn if you do, damn if you don't, sabi nga, ha? Magandang umaga sa ating mga kababayan. Nandyan na kaagad, ha? Alamin nga natin mabigyan ng latest doon sa Sorsogon, Diyos Marhay sa Endo, Diyos Marhay na Aldaw sa Endo Gabos. Sa ating mga kababayan dyan sa Bicolan dyan, lalo na sa Sorsogon. Nako, kina Senate President Chis Escudero, ha? Nagkaroon nga ng pagsabog kanina ng 4:36. Alamin nga natin kung ano epekto sa ating mga kababayan. Marami ba ang malawak ba ang asphalt? Aris number 18, Ruel Saldico. Manoy, good morning. Manoy. Good morning, Mayor Lakay. Talagang kanina ng madaling araw ay nasaksihan yung mismong pagputok ng Bulkang Bulusan, na kung saan ay ating makalip ngayon si Governor Bobby Amor. Kumusta natin sitwasyon sa mga barangay na pagbagsak ng asphalt? Governor, magandang umaga po. Live sa DZRH, si Deo Macalma. Kamusta po ang update natin ngayon po sa Sorsogon? Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na nakikinig. Magandang umaga. Ang update ngayon sa Sorsogon, early as 5 p.m., naka-deploy na ang PDRR natin kasi considering na last week pala naka-preposition na kami sa bawat bayan dito sa nakapaikot sa Bulusan Volcano. Pero ngayon ang tinamaan ang Ilusin at ang bayan ng Kuban. Pero mas grabe ang Kuban.
particular sa barangay Buraburan, Sitio Sangkayon, at barangay Puting Sapa. Opo. Paalala nyo, Mayor, sa mga kalsada na binagsakan po ng mga abo dahil po madulas po sa mga oras po ngayon na Gobernador. Hindi naman po madulas, kung hindi maalikabok. Yung composite ng fire natin, 11 fire truck nandito na. At ang target ko alas 3 ng hapon, clear na to. At yung Puting Sapa, pinakonsidering na maliit lang yung kalsada, kaya isa lang yung fire truck na nakakapasok. Pero on top of the situation, yung gobyerno natin dito at si Director Sergio ng DSWD nandito na rin. Ang PNP natin nandito na rin, tulong-tulong. As early as 5:30 in the morning, nasa labas na kami lahat, no? Nakapwesto na. Pero ang inaalagaan ko ito yung Maharlika Highway kasi ito ang daanan papuntang Mindanao at Bisaya at marami rin tayong kababayang motorista. Apo, si Deo Macalma po, Gobernador, may katanungan. Governor sir, ayan, kailan po atasan natin mga LGUs. Siguro kung may ipamimigay po mga face mask sa ating mga kababayan dahil sa nangyaring asphalt, Governor sir. Lakay, last week po naibigay na natin. Pagdating ko kanina sa lugar, naka-deploy na. Nasa barangay na po kasi. Nasa barangay na ang face mask natin. Kaya antemano, insigida, na ibigay na natin sa tao. Ayan. So, last week pala, ramdam nyo na maaring sumabog ang bulkang Bulusan, Governor sir? Opo. Meron pong 94 earthquake na tayo na naramdaman dito. Ang sabi nga namin kahapon doon sa kung tao, maghanda kayo kasi anytime. Kasi ang lakas po ng ulan dito Lakay, ang lakas ng ulan dito sa amin. Wow. Kahapon. Kaya na-trigger yung yung buwanga ng Bulusan. Kaya yun nga. 3:36 pumutok ang Bulusan. Pero mga alas 4:15 nandun na sa akin ang mga tao na mga ngasiwa. Kasi talagang pinatututo. Veterano po ako, Lakay, ng Bulusan, kaya alam ko ang dapat gawin. Pero ko naman po dito, wala pong nangyayaring sakuna o buhay na kinikitil. Kasi nga puro lang naman dito abo. Kaya lang, sa umpisa po, Lakay, ang history nito, ang unang buga niya, masangsang ang amoy. Wow. Kasi naipon siguro. Iba ho sa pangkaraniwang asopre, ito talagang masangsang. Wow. Kaya kailangan ng face mask. That's why, last week pa, naka-preposition na tayo ng face mask sa barangay. Hindi lang po sa munisipyo, sa barangay na. Na alam natin kung saan dadaan. Kasi amihan ngayon Kaya alam natin kung saan babagsak. Few years ago, Governor sir, sumabog na rin ang bulkang Bulusan. Parang ikukumpara, mas malakas ba ito nangyari kanina? Mas malakas po nung panahon ni Cheese. Ito, hindi masyado naramdaman to. Pero sabi ko nga, hindi mo masyado mataas. I-compare yung mga dati na mataas siya, umaabot ng 3 kilometro o 4 na kilometro. Dito mababalan Mababalan. Nag-trigger lang niya ho ng ulan. Kahapon? Talaga, oo. Lakas mo ng ulan din. Nagpapasalamat po ako sa panahon dito sa amin. Talagang regular na umuulan. Ayan, Governor Buboy Hamor sir, ngayon po, ano ang kinikilos ng bulkan? May pag-aalburuto pa ba o tumahimik na? Tahimik na po. Parang nagdighay lang. Dumighay lang. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa DSWD. Opo. Papunta na rito yung regional director at yung si Yusek Dayan ng DSWD. Kinumusta na rin po kami. Aba, itong si Senator Lito Lapid nakikinig daw, regas daw. At kung kailangan niya ng tulong, tatakbo agad yan ang Senator Lapid, Governor.
Isa po yun sa dinadala natin dito at marami na po yung naitulong yan dito sa Sorsogon. Kaya bukang bibig dito sa amin, lito-lito, lapid-lapid. Okay, Governor Hamorcel, so ano po ang panawagan natin sa ating mga kababayan dyan sa Sorsogon, lalo sa paligid ng Bulkang Bulusan? May instruction na po ako. Marami na ang PIO ko halos nandun sa istasyon. May radio station kasi tayo dito sa province, owned by the province. Ina-advise na namin yung matatanda, wag na muna lumabas. Kung wala naman pong kailangan na gawin sa papuntang city, istambay lang muna hanggang malinis natin yung Maharlika Highway. Okay. Pero expected ko po kahit alas 3. Alas 3 ng hapon, clear na po ito. Considering na ang bayan ng Irusin, Huban, Kasiguran, Gubat, Bulusan, Matnog, halos po lahat ng fire station, tumulong na po. Nagpadala yung fire station, nagpadala ng mga fire truck nila. Nagpapasalamat po ako sa DALG dahil nakompleto na po yung mga fire truck namin sa bawat bayan. Hindi parehas yung araw na tatatlo lang ng bayan ang meron. Ngayon, yung 14 towns and 1 city, kumpleto na po kami ng gamit. Ayan. Okay, Governor Buboy Hamorcel, maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you and good morning. Karangalan ko po, Lakay, na makausap ko po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Manoy? Ruel? Yes, meron na kayo si Governor Buboy Hamor mula dito sa lalawigan ng Sorsogon. Ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat Manoy Roel Saldico at Governor Buboy Hamor ng Sorsogon. Parang Boy Scout ito. Nagparamdam na pa rin itong last week yung Bulkang Bulusan kaya sila po ay nakahanda. Abay, bakit sunod-sunod ay last week ganun din nag-alburuto ang Bulkang Kanlaon naman doon sa Negros, Abay, ano nangyayari sa ating mga habigan, Abay, kanina ba o kagabi, ayan, milindol din sa Cagayan. Daming Bayan. Pero tuloy-tuloy po tayo mga habigan sa ating programa. Abay, kahit mainit ang panahon, abay, ang ating damdaming bayan, meron pong init dikit sa tag-init. Ayan, para po sa ating mga kababayang may mga sasakyan dyan, abangan niyo po ang init dikit sa tag-init ng ating nino ng bayan, Sherwin Alfaro. Asan si Sherwin? Abangan sa mga transport terminal ng DZRH roaming team at manalo ng instant pa-premyo sa Init Dikit sa Tag-Init. Sticker La Cash promo. Didikitan namin ang inyong mga sasakyan ng DZRH sticker at magpaikot ng DZRH Roleta at manalo ng groceries, cash, bigas at DZRH merchandise. So ano pang hinihintay nyo? Magpadikit ng DZRH sticker at manalo sa Init Dikit sa Tag-Init. Sticker La Cash promo. Okay, Sherwin, saan ka magdidikit ngayon ng sticker? Sherwin. Lakay, nagdikit na tayo ng ating DZRH sticker dahil hindi lang ang Bulkang Bulusan na may pasabog ngayong araw, kundi pati ang DZRH may pasabog din, Lakay. Kahit na napakainit ng panahon, nagdikit tayo ng DZRH sticker doon sa ating mga loyal listeners na sumugod dito nga sa may harapan ng Raha Sulaiman sa Malate, Maynila at ilan sa kanila ang nagpadikit ng DZRH sticker at syempre nanalo ng instant pa premyo mula sa DZRH. Lakay, kasama pa itong babaeng na feature ng Grab driver sa magpakailanman na si Maria Teresa Mayuga. Babaeng truck driver? DZRH dahil napakinggan yung ating announcement kanina at siya sumugod dito sa may Raha Sulaiman para magpadikit ng DZRH sticker. Lakay, eto yung mga nagpapasalamat sa DZRH na mga nanalo at syempre dala-dala pa rin natin ang paborito mong inumin, ang vitamin E ng bayan. Ayan. Ang MP Light. Yan, Lakay. Kailangan na ice cold emperador dyan. Naku, Lakay. Maaga pa lang, talagang boundary na dahil meron kagad silang bote ng MP Light. Eto, pakinggan natin ating mga kababayan, Lakay. Salamat DZRH. Pag-umaga grocery. Maraming po salamat sa DZRH. Maraming salamat rin po. Maraming salamat DZRH. Maraming salamat DZRH.
Maraming salamat, DTRH. Thank you very much. Maraming salamat DCRH. Maraming salamat po sa DCRH. Thank you. 1, 2, go. Maraming salamat. Maraming salamat sa DCRH. 1, 2, go. Maraming salamat DCRH. Marami pong salamat sa DZRH. Salamat po sa grocery. Marami pong salamat sa DZRH. Yung Grab driver na... Grab driver pala yan. Kala ko truck driver eh. Angkas pala, angkas driver. Na na-feature sa magpakailanman. At yun, biluin mo, nakikinig sa DZRH. Yan naman sa mga nais, mga instant pa premyo, Lakay. Saan pwede magpadikit? Lakay, i-announce natin araw-araw kung saan yung ating mga terminal. Pero ang maganda rito, Lakay, lalabas tayo ng Metro Manila para mamigay ng mga papremyo. Kaya mag-antabay lamang ating mga kababayan dyan sa Bulacan, sa Batangas, dyan sa bahagi ng Laguna, ng Bataan, Lakay, na maaaring puntahan natin, tsaka sa Pampanga na maaaring makinabang dito nga sa ating init, dikit sa tag-init. Kahit na mainit ang panahon, tuloy-tuloy ating dikit. At syempre kasiyahan, hatid ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro. Ba't ayaw? Pet. Ayan, dito sa DCRS Mahabigan kahit tapos na ang Pasko, ha? Feeling Pasko pa rin tayo, ha? Maraming salamat, Ninong Sherwin. At antabayan po yung announcement ni Sherwin o classmate Boy Pekson. Ayan, manding bahakan, ha? Nasa lang kayo dyan kung saan pupunta ating init dikit sa tag-init promo, ha? Si Sherwin para madikitan din ng DZRH sticker ang inyong mga sasakyan para manalo ng iba't ibang mga papremyo kasama ang vitamin E. Emperador brand. Standby sa ating mga report. Sandali lamang at alamin nga natin muna ang latest mula sa Malacanang. Dumating na ba ang first couple, ang Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos from Roma, from Vatican? Alamin natin ang report mula kay RS number 14. Let Narciso, anong latest kay Pangulong Marcos, Miss Let? Let? Lakay, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat na maging mahinahon kasunod ang malagim na insidente sa Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Sa isang mensahe na nawagan ang Pangulo na maging kalmado pero manatiling mapagmatyaga. Ayon kay Pangulong Marcos, bilang Pangulo at isang ama, ay kaisa siya sa kalungkutan at pagdadalamhati dahil sa nangyari. Hindi niya makakalimutan ang mga buhay na nawala na sama-samang ipinagluluksa at ipinagdarasal ng sambayan ng Pilipino. Tiniyak ng Presidente na gagawin ng pamahalaan ang lahat para maihatid ang kailangang tulong sa mga kababayang biktima ng nasabing insidente na ngayon ay masusing iniimbestigahan. Samantala, Lakay, ngayong umaga ang dating ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Ang binanggit ng Malacanang ay alas 10 ngayong umaga ang kanilang dating. Okay, maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Good morning, balik sa'yo, Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Nakalungkot yung nangyari sa ating mga kababayan sa doon sa Vancouver, Canada, Mahabigan. Grabe, Ayan, samantala may kita 1,400 pulis sa Campo Crame. Maagang boboto sa local absentee voting. Aba, boboto na kaagad sila. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Asan si... Ayan, pasok ka na. Lakay, kaalis lang dito ni PNP Chief Police General Robela Francisco Marbil. Siya yung unang-unang pumoto para dito sa hanay ng Philippine National Police sa pagsimula nga ng local absentee voting para sa May 12 senatorial elections ngayong 2025. Itong local absentee voting kasama ng PNP Chief na isa lamang doon sa 1,471 Lakay ng mga pulis dito sa Camp Crame na maghahalal o maagang maghahalal na kanilang mga ipoboto para doon sa national position, yung party list kasama dyan, at yun lang Lakay kasi yung mga lokal hindi kasama dito sa balota ng ating mga polis.
nababoto sa local absentee voting. Maliban sa PNP chief, nandito rin ang command group, inaasahan din yung directorial staff at national support units mula ngayong araw hanggang sa araw ng Miyerkules. Kalalapas lang lakay ni PNP chief, tumagal ng may 5 minutes yung kanyang pagboto. Nakita natin siya dito, medyo nakipagpatian lang doon sa mga kasama niya dito sa PNP. Kinuha yung pinaka-folder, umupo doon sa designated area kung saan dapat na maghalal yung isang pulis. Nag-start siya lakay sa oras natin, mga 8:21. Umupo ang hepe ng pambansang pulisya at mga pagtapos lang ng 5 minutes ay natapos din yung kanyang pagboto. Itinaas niya lakay yung pinaka-folder na laman yung kanyang balota at ipinakita sa media. Bagamat wala na siyang sinabi doon sa kanyang ibinoto. Mukhang wala rin naman kodigo ang PNP chief at tingin natin lakay mabilis at alam niya na kung sino-sino yung kanyang lalagyan ng shape doon sa pagboto. Kung may oras lang tayo lakay dyan sa RH-TV, ipinasa ko yung pinaka-ambush interview kay PNP chief. Baka pwede natin pakinggan sa General Marbil. Kaugnay doon sinasabi niyang maayos at smooth at and I quote, magaling na sistema ng pagboto para sa absentee voting. First time daw pala ng PNP chief na magkaroon ng bumoto sa local absentee voting. Pakinggan natin sa General Marbil. Chief, kumusta pagboto? Okay. Galing. That's we're happy that maraming buboto sa atin. More than 30,000, no? 30,000 absentee voting sa PNP. So, okay. So anong meaning nito para sa police? Kasi mag-serve tayo sa election eh. Tayo ang frontliners doon, ang security. So anong implication na maaga tayo makaboboto? And it will give us more time. Kasi talagang gusto natin talaga yung 100% yung mga police natin na duty po kami. Ako mag-iikot ako during election kaya nauna kami. Marami mga officers namin that will be voting. Tinanong ko sila, hindi lang sila sumubay sa atin. Yung personal experience, Chief, ng pagboto? No, parang proud ka na talagang you can vote freely. Diba? Kaya lang nga, limited lang. With pagka absentee voting, you're limited to Senate and Congress. Yung previous Chief na pagboto mo, tapos itong bagong sistema natin, kumusta? Yung Actually, it's my first time na nagkaroon ng absentee voting. I usually vote for local. Yan po yung talaga sa atin. Smooth naman, Chief. Smooth naman. Galing. Ang galing ng proseso natin. Ang gagaling ng mga pulis natin yung helping them sa election. And it will be more pagka na-replicate natin sa baba. Very organized. Thank you po. Maraming salamat. Thank you, Chief. Yan ang maikling panayam natin pag-aaral lang sa clip. Ito kay PNP Chief General Marbil. So, tingin natin dito lakay. May mga tauhan na siyempre ng PNP. Hindi lang natin mapinput dito kung saan yung pinakatauhan ng COPELEC, pero malamang sa malamang may election officer dito. Pagtapos ng 3 days, saka pa lamang kukolektahin itong mga balota na isinisilip muna sa mga envelope at doon pa lamang ilalagay o ipakakain sa makina na inilaan siyempre ng Commission on Elections. Live dito sa PNP Headquarters sa Campo Crame, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa mula sa Campo Crame. Ayan, nauna po silang bumoto sa ating absentee voting. Dahil siyempre sa eleksyon, sila po ay wala na oras na bumoto dahil sila po ay magbabantay sa ating mga polling precinct. Yun ang mga binoto mo, Senator tuloy General Romel Marbil. Daming bayan. Babalikan natin ang ilang pa nating mga balita at mamaya, para sa mga taga Maynila, makinig kayo mamaya, ha? Ayan, dahil taga Manila ang ating i-interviewin mamaya dito sa ating... Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Bilis na oras, 8:35.
ang oras. Para sa Sister L. It's 8:41 at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. It's Happy Monday! Diyos marhay na aga po sa mga kababayan ko sa Bicol. At of course, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Lakay, I missed you dahil wala ka ng 2 days. Oo nga, ayan. Oh. Kumusta naman ang inyong ganap? Ayan, butit pinaalala mo. Congratulations sa mga winners natin at mga newly elected officers ng Free and Accepted Masons. Of course, ang aming bagong Grandmaster ngayon, ayan, Most Worshipful Raul Canon, Deputy Grandmaster Right Worshipful Bob Moran, ayan, at Senior Warden General Ruel Rivera ng BJMP. Ay, wow! Ayan. Congratulations kay General Rivera. Ayan. At Junior Grand Warden ay si Very Worshipful Oliver Co. Ayan. Congratulations sa mga brethren. At batiin din natin si Most Worshipful Don Ramos Oy Piching bilang Grand Treasurer. Ang daming dyan Lakay. Nung dumaan ako nung sabi ko sisisihin ko talaga to sila Lakay. Di biro lang. Traffic kaya. Pero hindi naman super manageable. Manageable naman. Oo naman, ayan. Maayos naman ang mga organizers. Yes. Congrats sa mga organizers. At successful ang ating annual communication at election of officers. At bati mo natin happy birthday si Justice Joe Lopez. Ayan. Binabati ng mga taga Jose Rizal Lodge at Manila Travel Square and Compass Club. At happy birthday din kay Japs Joe Taruk the 6th. Dami na nito. Grabe, the 6th na yan Lakay. Pang-anim na. Ayan. Binabati ng kanyang mami, ayan, at Ascom Jet Maronilla at Direktor Popoy Taruk ng BCDA. Daming bayan. Babalikan natin ating bisita ngayon, Sister L. Meron tayong live guest po ngayon sa ating Bakit Ikaw? Of course, lagi naman. Ito yung nagamo ng debate. Ayan. Debate tayo. Ayan, debater pala ito. Ayan. Mamaya po mahabigan sa kadidebate niya yata nawala na ng boses. Akala ko kumakanta kasi. Pinutulan daw sila ng kuryente kaya nung mag-speech yata sigaw na lang. Tanungin natin siya mamaya kasi mukhang pinatayan nga sila ng ilaw dyan sa may Moriones Yes, at ang bisita natin mamaya ay si Congressman Sam SB Bersosa, ayan, na tumatakbong mayor sa Maynila. Sa ating pagbabalik. Daming bayan. Diyan ba si Rian Ramos? Tanungin natin si Kong. Oras, Sister L. It's 8:44. Hindi, support niya lang ang aga. Grabe ka naman Lakay. Pero alam mo ba, napanood ko yung vlog niya nung nangingisda siya. May sinamahan siyang fisherman. Tapos parang inalam niya kung paano sila mangisda. Ganon Lakay. Parang nakipamuhay siya one day. Yes. At kumain siya ng sardinas. Aba, mukhang turo ni Mayor Albi Benitez. Daming bayan. Oras, Sister L. Ikaw talaga Lakay, 8:52. Ayan, teka, pasalamat muna tayo sa Gandigan Award sa 2025, Sister L. Ayan ng UP Com Broad Society. Ayan. Maraming salamat po sa award. Ayan, ano ito Most Development-Oriented AM Station. Ayan. At isa pa. At ito, may isa pa tayong award. Ito naman Lakay ay Most Development-Oriented Radio Plug. Yung tungkol sa El Nino Lakay. Maraming salamat po sa University of the Philippines Communication Broadcast Society. Ayan, maraming salamat thank you very much po sa award. At dahil sa mga awards na ito, ayan, number 1 na naman. Tsaka ang daming commercial. Pwede po ba kayong mga advisors, grabe naman kayo. Huwag naman itambak dito sa DZRH. Maglagay naman kayo sa mga ibang istasyon. Ayaw ka na naman Saan stasyon daw? Basta sa mga istasyon na kulang ang commercial. Kawawa naman huwag naman puro dito sa DZRH. Diyos ko. Okay lang daw yun Lakay. Ngayon lang daw yun. Puro commercial na kami. Kaya lang siyempre, ayaw naman namin kayong tanggihan. Tsaka Lakay, yan ay ating lifeblood. Yes.
Baka magalit si Lord. Baka sabihin ni Lord, tinatanggal tumatanggi niya sa ang grasya. Oo. And then, of course, nagpapasalamat tayo sa tiwala nila sa atin. Yes, sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, pagkilala at pagtitiwala po sa DCRH. Flash Report. Flash Report! Ano ba naman ito? Abay, yung report natin kanina, isang babae nagsuicide sa loob ng CR, nagbaril, ha? Oo, grabe. Yun lakay. Ayan, saan ba, anong CR ng McDo o Jollibee, ha? Saan ba siya fast food Ayan. Bawal mag-mention lakay, papagalitan tayo. Sige, wag na lang. Wag na lang. Basta. Dalaga, nagbaril sa loob ng CR. Ito naman, bangkay na isang lalaki na tagpuan sa loob ng isang kotse, ha? Naku, Diyos ko. Sa kahabaan ng Senator Miriam Defensor Santiago Avenue, dyan sa Quezon City. Arrest number 5, Val Gonzalez, please come in. Val. Wala nang buhay, nakaupo dun sa driver's side at itong lalaking ito, 62 anyos, 62 years old ito, Mayor at Sisterel. Ito yung kanyang sasakyan, itong nandito sa aking likuran, ay nakaparada rito, mais na nakaparada rito sa kabanan niya, Senator Miriam Defensor Avenue. Ito yung dating Agam Road. Dating Agam Road, ilang metrong layo mula rito sa tanggapan ng Office of the Ombudsman at maging itong Court of Tax Appeals. Ito yung daan na galing ng North Avenue sa may Veterans Memorial Medical Center patungo ng tanggapan ng BIR at Pag-asa dito sa Quezon City. Dumating na ngayon na Mayor at Sisterel itong mga operatiba ng Scene of the Crime Operatives at sinisiyasat, pero mukhang wala namang tama. Wala naman akong nakikitang tama nitong lalaking ito. Walang tama sa katawan, 62 years old. Nalaman ko yung edad dahil ito pala ay driver ng isa itong Grab driver. Lalapitan ko mismo yung kanyang operator. Yung kanyang operator dahil kahapon pa kanya ay binabanggit. Sir, left po tayo sa DCRH. Siya ay driver ninyo. Ilang taon na uli siya, sir? Ilang taon na siya? 62. Kailan nyo nalaman na nandito siya? Kanina lang. Paano ninyo nalaman na siya ay nakaparada rito? Oo, mamaya na po ito. Ayan yung nagbibig. Pero kanyang binabanggit kanina na dito pala tumatambay itong Grab driver na ito. Dito malimit tumambay at dito raw nagkakape. Ang binabanggit nitong mga residente dito sa lugar, yung mga bystander dito, ay nakita pa nila kagabi pa raw nandito itong sasakyan na ito. Wow. Hindi na kumikipo dahil Grab driver siya. Ang huling kanyang pasahero, yung pinakahuling pasahero batay dun sa record ng kanyang operator ay dito ibinapa. At dito rin siya nagkakape. At ngayon nga ay nakita na ngayong umaga na wala nang buhay itong 62 anyos na Grab driver. Yes, Mayor. Nung makita, umaandar pa yung makina ng kotse? Nagkakamagan, Mayor? Umaandar yung kotse nung matagpuan yung bangkay ng driver? Ngayon ay nakapatay na Pero makina, pero kanina, nung nakita siya, nung nakita, buhay ba yung makina? Walang makapagsabi, pero nandito yung mga kasamahan nito na mga driver. Sino yung mga kasamahan driver niya? Sino yung mga kasamahan driver? Yung bang kanina nung natagpan ninyo, ikaw ba yung inutusan ng operator na pumunta rito para alamin kung ano nangyari dito sa kasama niyo? Nung pagdating niyo rito, naka-under ba yung makina? Patay na patay na. Paano ninyo nabuksan? Bukas sir bukas? Hindi ata niya nalak. Pagkakabukas, hindi nakalak pero nakasara. Oo, nakasara. Oo. Wala kang nakitang sugat o... Wala sir, nakaano lang siya, nakadapa. Paano yung tsura niya? Nakadapa nakasubsub sa manibela. Nakasubsub sa manibela. Hindi niya sa upuan lang. Nakasubsub. Dito yung manibela ayun, yun yung... sa gilid. Okay. Yun yung itsura. Kailan mo siya uling nakausap ko yan? Nakarang araw pa sir Nung linggo hindi kami nakausap yan. Yung Sabado lang kami uling nakausap yan. Ano kaya, Wal? Inatake ba? Or ano kaya? Ano sa tingin mo kuya base dun sa itsura niya kanina? Inatake? May sakit pa siya? Inatake yan. Isang mukha pa lang yan. Inatake. Okay. Yung pagkakalam ninyo, anong oras siya pupunta rito?
Di ko alam, sir. Well, pero pagabi pa o madaling araw? Gabi pa yan. Pagabi pa. Okay. Kasamahan ito. Mayor. Anong pangalan ng Grab driver? Hindi pa binabanggit yung pangalan, Mayor. Sige. Hindi pa binabanggit yung pangalan. Pero itong kanyang sasakyan ay nandito na sa lugar at inaalam pa nitong mga operatiba ng Scene of the Crime Operatives kung mayroong tama o itong biktima ay inatake lamang dahil kung pagbabasyan ngayong oras na ito, sobrang napakainit ng panahon. Siya ang sitwasyon dito sa isang Grab driver na natagpong patay sa loob mismo ng isang Toyota Vios na kanyang ipinamamasada. Wala rito sa kabanan Miriam Defensor, Santiago Avenue dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Kaya ingat po, lalo sa mga Grab drivers, ayan, angkas drivers, ayan, mainit po ang panahon. Kaya ingat po tayo. At ngayon, kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. At ngayon, Sister L, habang nanonood sa atin si Yorme Isko Moreno, Ayan, at Mayor Hani Lacuna. May pagbati. Para fair. Ipakilala mo ating bisita ngayon. Yes, Lakay, ang nag-a-apply sa mga taga-lungsod ng Maynila. Aabangan ko, Lakay, next time sasabihin ko sa Masang Pilipino na. Ayan, Pero siya ay incumbent congressman Ayan, so, party list na. Yes, pero ngayon, ang ating makakasama po dito sa ating programa ay nag-a-apply siya sa mga taga-Maynila. At kilalang-kilala natin siya, Lakay, but of course, kailangan pa rin natin siyang ipakilala at pahapyawan nga natin itong kanyang mga profile. Ayan, siya ay incumbent representative ng Tutok to Win party list. At siya, Lakay, ito meron akong kodigo, Lakay, hawak-hawak ko. Nakikita mo ba to, Lakay? Ayan, tingnan mo yung kodigo ganun ko. ba yan? Wala ako niyan. Wala ka rito. Sige, mamaya, abot ko sa'yo to. Pero ito, Lakay, siya ay incumbent president ng Maserati Philippines. Yes, CEO of the Year awardee ito, Lakay, isang businessman, civil engineer at philanthropist. At ito, Lakay, ay batang Maynila dahil alam mo ba siya ay ipinanganak sa Sampaloc, Maynila. Ayan, So siya ay Manila boy. Ayan, literal na Maynila boy. Manila boy ba to o DJ Banger? Ilocano? Kasi siya, Lakay, ang kanyang tatay ay Ilocano at ang kanyang nanay isang Bisaya. Okay. Ayan. So, to, Lakay? Mix. Ayan. At siya ay may award din, Lakay, na Most Inspiring Entrepreneur. 2021 niya yan natanggap. Siya ay CEO ng Lux White Corporation, Executive Director ng Ferrari Dealership Philippines, founder ng Front Row Cares Foundation at founder ng Batang Sampaloc Scholarship Foundation, Lakay. And of course, siya, Lakay, ay co-host ng Will to Win sa TV5. Co-host ni Kuya Will. Ayan, si Senatoriable bigyan ng jacket yan. Si Kuya Will. Willie Revillame. Yes, actually ito, Lakay, marami siyang mga naging award. Yung nabanggit ko nga, philanthropist siya. Nagkaroon siya ng award ng Philanthropist of the Year noong 2020 and 2021. At without further ado, ang ating makakasama, Lakay. Ano pala ito? Outstanding Man of the Year Philippines din noong 2018. Yes, awarded rin siya, Lakay. Ang ating po makakasama, mahaba ang kanyang achievements, Lakay, kung titingnan mo. Graduate siya ng UP Diliman. Yes, civil engineer. Scholar pala ng bayan ito. Ayan, At alam mo ba, nakita ko rito, nag-i-speech siya sa stage, valedictorian ng Angelicum College. Wow, yes, talaga. Di ba? Ngayon mo lang nalaman. Civil engineer pala, batang UP pala ito, scholar ng bayan. Ang alam ko lang syota niya si Rian Ramos. Ano ba yan sila? Ayan, at without further ado, nabanggit mo na yan. Of course, may idea ng ating mga kababayan kung sino ang ating makakasama. Walang iba po kundi si Congressman Samuel Salonga Versosa Jr. o kaya naman mas kilala, Lakay, sa tawag na Sam SV
Versosa. Ayan. Congressman Sam Versosa, sir, magandang umaga na imbagang bigat, po. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Magandang umaga, Lakay, Sister El. Good morning maraming salamat po sa imbitasyon. Ayan. Bakit ganyan ang boses? Naubos ho kasi araw-araw more than 15 hours to. Libo-libong taong kausap ko umaga, tanghali, hanggang gabi, hanggang madaling araw. Talaga. Walang tulog, tuloy-tuloy. Pero 2 linggo na lang, Lakay. 14 days na lang. Ayan. Anyway, kayo ay tumatakbong mayor ng Maynila, Congressman Sam. Ang una kong tanong sa iyo, bakit ikaw ang dapat iboto bilang mayor ng lungsod ng Maynila? Kasi kailangan na po talaga ng desperadong pagbabago sa Maynila. Pinag-iwanan na ho yung Maynila, baon sa utang, nabenta yung ari-arian, sobrang hirap ng kalagayan ng mga kababayan natin. Manila is the capital of the Philippines, pero Manila is the poorest city in Metro Manila po. Sobrang nandyan ho, poorest of the poor. Nasa port area, nasa Isla Puting Bato, Parola, Tondo, kawawang-kawawa ho yung mga kalagayan ng mga kababayan natin. Sa may Smoky Mountain, sa Helping Complex, napakadaming may sakit, napakadaming hindi makapag-aral, walang trabaho, kaya talagang patuloy po ang pagdami ng kahirapan sa Maynila. Sabi nga nila, kalagayan ng Maynila parang sakit. Habang tumatagal, lalong lumalala. So hanggang walang magbabago sa mga namumuno, wala na akong magbabago sa Maynila. Ang umaasenso lang ko sa Maynila yung mga nagiging mayor dyan. Ganun ba? Kaya pala sumasakit na ulo mo, may bandana ka. Itong bandana na to, nagsisimbolize to ng revolusyon ng pagbabago. Tsaka nakikita ko si SB Lakay, lagi siyang madalas may ganyan kapag may mga... Akala ko sumasakit ulo sa problema sa Maynila. Isa na yun. Mamaya may dahon na yan dito. Pero ito kung nabanggit nyo po, maraming problema ang Maynila at nabanggit nyo po para siyang sakit na palala ng palala. So ito po sa kabila na nakikita nyo po ng mga problema, ano naman po yung konkretong solusyon na pwede nating magawa sa lungsod ng Alam nyo po, ang Maynila ay may 25 billion na budget this year. Wow. Ibig sabihin, mayroong pera Maynila. Hindi lang na-allocate ng tama. Nauuna kasi yung personal na interest ng mga namumuno kaysa interest ng mga Manileño. Imagine mo, pag may 25 billion ka at marunong ka mag-budget, uunahin mo yung pangunahing problema na Maynila. Gaya ako po, nag-house to house every day. Ang nakita kong number 1 na hinihiling ng mga kababayan natin, pampagamot, maintenance medicine, pang-hospital, pampaaral, pangpuhunan. Kung yun ang problema at yun ang hinihingi ng tao, edi dapat doon natin ilagay ang pondo. Ang nangyayari baliktad, nilalagay po yan sa mga proyekto na pinagkakakitaan. Kaya nga sabi ko, kailangan may magbago na sa namumuno pero walang kayang lumaban. Sila ho, 25 years na ho itong mga namumunong to. Halos kalahati ng buhay ng mga kababayan natin, sila na ho yung namuno. Sabi ko, Nay, Tay, kung sila ulit, wala na mangyayari. Itong eleksyon na to, ito yung pagkakataon magkaroon ng tunay na pagbabago. Kasi yung mga kandidatong iba, kabuhayan na nila to. Manalo o matalo yan. After 3 years, tatakbo naman ulit yan eh. Sabi ko, Nay, Tay, sumubok tayo ng bago kasi hindi nyo malalaman yung pagkakataon pag hindi nyo susubukan yung bago. At hindi naman ako basta bago. Nakita nyo naman, Sister Elaine, yung mga achievements ko. Na-achieve ko yan galing sa wala. Ibig sabihin, may plano sa akin na maganda yung Diyos. Binigyan niya ako ng sobra-sobrang biyaya. Minsan nga tinatanong ko, Lord, ba't mo ko binigyan ng talino? Ba't mo ko binigyan ng maraming negosyo? Ba't mo ko binigyan ng resources? At higit sa lahat ng puso para tumulong. Yun pala dito niya ako dinala. Hindi ko pangarap maging mayor, Lakay. Nananahimik po yung buhay ko pero hindi ko balak sagutin ang problema ng Maynila. Pero nabiyayaan ako ng sobra-sobra experience sa business for 20 years. Sabi mo nga yung talagang pinanggalingan kong edukasyon sobra-sobra. Plus yun nga, meron akong resources para ibigay at willing akong ibigay lahat. Sana po bigyan ako ng pagkakataon ng mga kababayan ko kasi minsan ko lang ito iaalay sa kanila. Hindi ko to kayang ulitin pa muli, Lakay. Halos buong sarili ko, inalay ko, kapalaran ko, boses ko, pagod, puyat ko. Sabi ko, huwag niyong sayangin itong pagkakataon na to kasi minsan lang to, hindi ko na po ito mauulit, Lakay. Sabi ko, gagawin ko to para sa inyo. Hiniling nyo yung tulong ko, hiniling ng mga matatanda. So sabi ko, sige, ibibigay ko po lahat.
ibibigay ko, ilalaban ako hanggang dulo. Pag ako'y pinagbigyan nyo, sabi ko hindi ko kayo bibiguin. Yung pera ng Manileño, idediretso ko sa inyo. Yung allowance ng senior, gagawin ko 2,000 buwan-buwan automatic sa inyo. Pati mga PWD, libreng gamot, libreng pang-hospital, allowance sa mga estudyante, at pinakamahalaga, bigyan sila ng sangkatutak na negosyo at kabuhayan. Yan yung ginamit ko para umasenso. Yun din ang ibibigay ko sa kanila. Mga bagay na hindi pwedeng kunin ng kahit sino man. Bigyan kita ng edukasyon, bigyan kita ng kalusugan, at bigyan kita ng means para kumita kaya ng kabuhayan. Pwede ka nang lumaban sa buhay at di ka na umasa sa gobyerno. Yun ang ginamit ko para maangat yung sarili ko sa hirap. Yun din po ang gagawin ko sa mga kababayan ko sa Maynila. Isa-isahin natin na Congressman, sabi mo kanina, ating mga kababayan, ayan na walang pampagamot, walang maintenance medicine, hirap. Pero meron tayong mga government hospital sa Maynila. Andyan ang ospital ng Maynila. Merong anong ospital doon sa Tondo. Ayan, sa Santa Ana. Ayan na. Andyan yung PGH. Ayan, although PGH sa UP yan. Ayan, UP nga pala. So, ano nangyari sa mga government hospital sa Maynila? Walang laman na pasilidad, wala kulang na kulang doktor. Natatanggihan mo yung mga Manileño, lalo na yung mga matatanda. Mapipilahin ka doon more than 20 hours, tas hindi ka rin pala tatanggapin. Yan ang experience ng mga Manileño. Kaya nga ako tumatakbo para hindi na mangyari itong mga to. Ang lagi ko sinasabi, dapat walang Manileñong natatanggihan sa mga ospital. Walang laman na gamot ang mga health center namin, Lakay. Kahit umikot ka, magtanong ka, building lang, papogi lang, pero walang laman. Kaya nga sabi ko, pag tayo nabigyan ng pagkakataon, bawat barangay sa Maynila, lalagyan ko ng health center na punong-puno ng gamot at maintenance medicine libre. Ibig sabihin, billion po ang ilalaan kung pondo dyan para sa kalusugan ng mga mamamayan. Kasi useless lahat ng meron sila kung may sakit ka. Sa house to house ko po, bawat 3 bahay may nakaratay, may sakit, may humingi ng gamot. Kung yun ang problema, yun po ang susolusyonan. Hindi lang yan. Bawat 3 kanto naman may nakaburol at hulaan mo anong kinamatay. Stroke, atake sa puso. Bakit? Hindi na kainom ng maintenance eh. Tumaas yung BP, namatay. Kaya nga, Nay, Tay, mga kababayan ko sa Maynila, kung ano yung problema, yun ang susolusyonan. Ang importante sa Maynila, hindi mauna yung pangsariling interes. Ginawa ako negosyo ang Maynila, Lakay, kaya dapat mapamunuan to ng isang taong may negosyo na yung hindi pag-iinteresan yung pera ng Manileño para yung pera nila madiretso sa mga talagang pangunahing pangangailangan tulad nga nung sa kalusugan natin. Magtatayo tayo ng Senior Citizens Hospital para sa mga matatanda sa Maynila. Huwag na sila makipagsiksikan doon sa mga hospital ng Maynila at iba't ibang hospital. Diyan ko po ilalaan ang pondo kasama sa edukasyon, pati na rin doon sa kabuhayan na sinasabi ko. Ayan, buwan ka punta sa pangkabuhayan, edukasyon. Ayan, may scholarship program ka, kaya lang itong ano yung Universidad ng Maynila ba yun? UDM, Universidad de Manila. Ayan, di ba merong free education dyan na college sa Congressman? Ba't di natin paunlarin yan? Dapat nga. Ang problema, yung mga ibang eskwelahan ng Manila like City College of Manila, binenta. Ha? O imbis nabenta na ang City College of Manila? Binenta, tinatagyan ng mga panahon ni Mayor Lim. Binenta na ho yan, Lakay. Ang dami pa, hindi lang yun. Kita Market, Kirikada, Fire Station. Ang daming ang bininta, kaya nga nakakalungkot. Ito yung mga properties ng Manila na dapat ginagawang pabahay, eskwelahan at ospital. Mga palengke para sa mga kabuhayan ng mga kababayan. Pero wala na siya ngayon. Balikan ko sa edukasyon. Konting-konti lang po ang napapag-aral. Kailangan mas paramihin pa. Kasi naniniwala ako, edukasyon ang magbibigay siya ng oportunidad sa buhay. Gaya ko po nakapagtapos ako sa UP Diliman, kaya nabigyan ako ng mga oportunidad sa buhay ko. Nakapagnegosyo ko, napaunlad ko sarili ko. Yun din ang gusto kong gawin sa mga kababayan ko. Meron po ako yung Batang Sampaloc Scholarship Foundation. Sarili ko pa lang po yan. Ang dami ko na pong natulungan, ang dami ko na napag-aral. Minsan kahit naglalakad ako last time nga sa Ugbo, nakasalubong ko yung mga napag-aral ko. Tuwan-tuwa sila, kaya kaka-graduate lang nila. So sabi ko, ang laki na ng impact, pero sabi ko kulang pa rin kasi ang dami pa rin lumalapit. At kung may aalat lang natin ang tama yung pondo ng Maynila sa mga kabataan, talaga mas maparami tayong mapapaaral. Kasi libre ho ang edukasyon, lalo na sa elementary at high school, pero kausap ko yung mga teachers, maraming humihinto sa pag-aaral dahil walang baon, walang pangkain, walang pamasahe.
So, kailangan bigyan din ng allowance itong mga elementary at high school na to. Kasi bago ka makarating ng college, dadaan ka rito. So, bukod doon, allowance, libreng uniforme, libreng school supply, libreng sapatos. Kung nagagawa yan sa ibang syudad, Makati, Taguig, ba't hindi sa Maynila? Pinag-iwanan na ho tayo, kahit Quezon City, San Juan, libre sapatos, sa Maynila, kawawang-kawawa. Talaga. Iniwanan na ho tayo, Lakay. Kung kaya nilang gawin, di dapat kayang gawin na Maynila. Anong problema sa Maynila? Sa tingin ko, sa mga namumuno yan. Kung may budget ka naman, ilaan mo sa tama. Panahon ng pandemya, Lakay, daming sakit ha. Kung ikaw ang mayor, ilalaan mo dapat yan sa mga may sakit, sa mga may maintenance, sa may COVID. Alam mo, Lakay, gumastos ng 1.7 billion sa Manila Zoo. Wala ngang lumalabas nun eh. Ilalagay mo sa Manila Zoo. Parang pinaparanggan mo si Yorme Isko dito. Yun po yung mga desisyon na nakakagulo ng utak. Imbis ilagay mo sa tao, sa mga nangangailangan. Kung ikaw ang mayor, ilalagay mo ba doon sa Manila Zoo? Manila Zoo na panahon ng pandemya, wala naman lumalabas. Tapos may sakit. Ikaw mamili, Lakay. Kahit sinong may puso at tao, sabihin, itong pera, saan mo ilalagay ngayong pandemya? Sa Manila Zoo, sa mga may sakit. Automatic dapat doon, pero walang kita doon. Nasa nakita, nasa mga proyekto. Kaya, sinasabi ko sa mga kababayan ko, napakadaling magpagawa ng kung ano-ano. Kahit sino kaya magpagawa ng court, multipurpose building. Ang pinakamahirap gawin, hindi mangurakot. At sabi ko sa mga Manileño, isa lang ang kaya kong sabihin na hindi kayang sabihin ng ibang namumuno na hindi ko pag-iinteresan ang pera ng Manileño. May sarili akong negosyo, manalo o hindi man ako palarin, yung buhay ko ganun pa rin. Kaya maawa ako sa mga Manileño, kung hindi man ako palarin, ganun pa rin yung buhay. Lakay, kailangan na natin ng pagbabago sa Maynila. Saan napunta yung pinagbentahan ng Divisoria, ayan, pati Quinta Market, na lahat? Marami pong binenta, Harrison Plaza, Quiricada Fire Station, City College of Manila. Sangkatutak na properties na sabi nga nila, kasamahan na nila yung nagsabi, si former Congressman Bagat Singh ang nagsabi, 65 billion ho yan. Wow. Imagine mo, nangutang ka na, nagbenta ka pa. Dapat, sir, pag nangutang ka, di ba, hindi ka na magbibenta? Hindi. Talagang nilimas mo yung Maynila. Pagkatapos nilimas, tumakbong presidente, iniwan. Kung ako ang mayor at nagkaroon ako ng 65 billion, at dun 17.8 na inutang, sir, sangkatutak na pabahay, sangkatutak na gamot, sangkatutak na napag-aral, at libo-libong kabuhayan na nabigay ko. Yun ang kaibahan natin. Saan daw napunta yung pinagbentahan ng... Secret. Hindi nila sinasabi. Lakay, sana interviewin nyo para naman lumabas yung katotohanan. Hanggang ngayon, iniiwasan yan. Dinadaan tayo sa drama. Ang mga speeches ngayon, ganito. Sasabihin ng mga nagbenta na kasi puro matatanda. Puro mga nanay, lolo, lola. Dadaanin to appeal to emotions. Ganon ang mga style pag hindi mo ma-explain base sa datos. Sasabihin mo, kung kayo yung mga magulang at wala kayong maipakain sa inyong mga anak, anong gagawin ninyo? Di ba, mangungutang at magbebenta kayo? Yung mga lola naman, ay oo nga. So, sabi ko, tayo, pag ganito ang mangyayari sa atin, hindi ko na ho alam anong mangyayari sa Maynila. So, hindi may ipaliwanag kung saan napunta yung pinagbentahan ng... Sabi nga nila, less talk, less mistake. Hanggang ngayon, ayaw magsalita, ayaw ipaliwanag. Sana nga, interviewin nyo rito. Pero baka tanggihan kayo, kaya nga ako, niyayaya ko ng debate. Oo nga daw, hinahaw mo daw siya ng debate sa Plaza Miranda. Kahit saan, o sa kahit Quinta Market, kailan, o sa Divisoria. Kahit anong oras, napaka-importante yan. Kailangan malaman ng mga kababayan natin sino yung may tunay na malasakit. Hindi to pagalingan magsalita. Debate to para makita nila at maramdaman nila. Kasi ang pagdadrama, ang acting, ang tulis at tamis ng dila, kayang mabasa ng normal na tao. Importanteng makita to, dalawa kami o tatlo man kami, makita yung tunay na layunin sa Maynila. Makita yung sinserong malasakit. Ako wala naman akong plano maging mayor, sa kanila na yan. Pero sana gawin nila yung para sa Maynila. Yung problema, wala eh. Sabi ko nga, kung hindi ako yung lalaban, sino? Kung hindi ngayon Lakay magkakaroon ng pagbabago, kailan pa? 25 years na yan namumuno. Parang slogan ng UP yan. Kung kikilos, sinong kikilos? Sinong kikilos? Hindi ngayon, kailan pa? Pinag-aral ho ako sa Universidad ng Pilipinas. Pera ho ng taong bayan yan. It's my duty and responsibility na ibalik
sa bansa ko o kaya sa komunidad ko kung ano yung binigay sa akin. Diyan ako lumaki sa Maynila eh. Sila lang ba sa libo-libo at milyong-milyong tao na naninira sa Maynila? Sila lang ba may kakayanan? 25 years na ho yan namumuno, hindi na na-compute ng mga kababayan. Bigyan mo pa ng 3 taon yan o 9 na taon, 30 plus years. Kalahati ng buhay nyo, binigay nyo na ho dyan sa kanila. Inalay nyo na sa kanila para saan? Tanong ko nga sa tagal nilang namuno, may nagbago na ba sa buhay ng mga Manileño? Ang sagot nila, wala. Lalong naghirap. Pero Congressman Sam Versosa, in fairness kay Yorme, nung siya inaupo, bagamat siya ay nangutang, di natin alam kung ilang bilyon inutang, naramdaman yung pagbabago. Luminis ang Maynila, gumanda ang Maynila, kaya lang hindi ito nagtuloy-tuloy. Ang nangyari ho kasi nung nilinis ho yung Divisoria, nilinis din pati mga vendors. Kaya ang daming vendors na kumakampi sa akin kasi yung mga negosyo nila for 30 years, 20 years, minana pa nila sa mga magulang nila, inilimas, tinanggal. Kaya nga ang daming abusado dyan. Pati yung mga paninda nila pinagkukuha, nag-iiyakan, galit na galit. Imagine mo, pwede mo naman sila i-clear pero wag mo naman kunin pati paninda. Sindikato na ho nagpapatakbo sa Divisoria. At ito matindi. Akala mo nilinis, yung pala binenta. Ayun pala, alis muna kayo dyan, lilinisin. Tapos yung pala ibebenta, walang kaalam-alam ang taong bayan. Alam mo, maraming style eh. Para nagpaalis ng squatter sa isang property tapos ibebenta. Ganun lang naman eh. Alam mo, how do you hide yung mga talagang hidden agenda mo? By doing things na mabubulag. Parang magic yan eh. Hindi mo makikita yung trick. Papakita sa iyo yung mga illusion na tinatawag natin. Papatayuan ka ng 12-story building. Sasabihin, uy, naka-aircon 12-story. Yung mga ibang masa naman. Uy, hindi pa ba? Yung mga building lang. Kuwari eskwelahan, 12 building. Lalagyan ng aircon, lalagyan ng elevator. Nakakita na kayo ng ganyan. May elibs naman yung mga kababayan namin sa Maynila. Hindi nila alam, uy, bilyon ang ginastos dyan. Magkano lang dapat yan? I'm a civil engineer. Ako po, sabi ko sa mga Maynila, taga Maynila, pag ako nabigyan ng pagkakataon, kailangan malaman ng mga taong bayan, magkano yan? Kasi bilyon-bilyon yan, yung palang halaga lang yan, 100 million, 200 million. Kung ako po mabibigyan ng pagkakataon, magkakaroon tayo ng parang local information bill sa Maynila, ipapaskill ko saan napunta yung 25 billion. 25 billion, napunta yung 1 billion sa kalusugan, mga gamot. Napunta yung 100 million sa pagpapatayo ng hospital. Etong 200 million nalagay sa mga health center. Ito nabigay sa mga scholar. Dapat nakapaskil yan, hindi yan tinatago. Hanggang ngayon, sir, tinatago. Transparency. May kaso na nga sa ombudsman pero doon kayang patagalin. Kaya hindi lumalabas. Sayang. Sayang po ang bansa natin. Sabi ko, kung walang kikilos, wala namang mangyayari. Puro tayo reklamo. Bagay yung ating man on the street, Congressman Sam Versosa. Baka may magtatanong kay ko. Sige po, yung mga taga Quinta Market nag-iiyakan daw dahil mula nung nabenta, nagmahal ang renta. Kaya ano ba nangyari doon? Anong sabi ng mga vendors? Sabi ng mga vendors, simula nang binenta yan sa private firm at pinahawak yan doon. Market Life yata yung pangalan. Nagtaasan na ho yung renta. Pati yung mga tax nila nagtaasan. Magkano lang daw ang kinikita nila? Pa piso-piso, 2 piso, 10 piso bawat item. Pag kinuha mo yun, wala na. Habang nag-iikot ako doon, nakausap ko yung vendor. 50 years na ho siya. Buti na lang daw napag-aral na napagtapos na niya yung mga anak niya. Kung hindi, siguro bangkarote na siya. Sabi niya, Sam, tignan mo to, sarado lahat. Nung panahon ko, punong-punutan ng mga tindahan Ngayon, ang daming sarado. Hindi na ho kaya. Hindi lang sa Quinta Market yan, pati sa Divisoria. Dati 20 pesos per square meter. Ngayon, 400 na per square meter. Yung iba, 500 per square meter. Paano mo naman kakayanin yan? Ako po yung negosyante, ako yung vendor. Alam ko po ang hirap. Ang overhead expense na tinatawag. Nasa nasa renta. Dapat nga mas tinutulungan mo. Dapat nga may subsidiya pa yan Dapat nga yung mga lumalaban ng patas, mga nagsusumikap, yan ang tulungan mo. Hindi yung mga walang ginagawa. Kailangan sila nga mismo yung kakampi mo Ako po bilang vendor, bilang negosyante, yan po yung prioridad ko. Bigyan sila ng pwesto na permanente.
wag silang ibenta, murahan ang mga renta at i-develop paganda yung mga lugar. Kasi binenta na nga, hindi pa maganda. Ba't pa pupunta yung mga tao dyan? Di pupunta na lang sila sa iba. Okay. Ayun. Man on the street, Sister Pero may El. magtatanong muna sa'yo, Kong Sam, ang ating reporter na si RH23 Edwin Duque, nandyan sa may Carlos Palanca sa lungsod ng Maynila. Edwin, sino ang kasama mo at ano ang kanyang katanungan kay Congressman Sam Versosa? Edwin. Nako, idol pala ni Nanay Amelia Ampatuan. Itong si Congressman Sam Versosa. Kaya nung natigil ako, dito raw sa kahapon at hindi niya nagawa. Pero ang gusto niyang itanong ngayon, kung paano siya makaangat sa kanyang pagiging vendor na matagal nang nagsisikat. Pero vendor. ngayon ay malit pa rin. Ano itatanong mo kay Congressman Sam Versosa? Hello po. Ayan. Pangalan nyo, ate? Hi, Nanay. Ano itatanong mo? Pangalan nyo, Ang ate? itanong ko lang po, paano niyo ako matulungan? Gusto ko matutulungan niyo ako ng makaangat ako ng konti. Ilang taon na ako nag-vendor. Sa ano pa ako, lagi akong nahuhuli, ganun. Ito, konti-konti lang maano namin kasi natatakot kami sa mga huli. Sidewalk vendor kayo, ate, at ano ang binibenta po ninyo? Ano rin binibenta? Ano yung mga parinda nyo, Anay? Ha? Ano yung mga parinda nyo rito? Mga patir, sigarilyo, yung nagsari-sari kape. Okay. Ayan. Sasagot si Congressman Sam, Nanay. Hello, Nay. Kamusta po kayo? Malamang nakita mo na ako. Galing ako dyan kagabi. Inikot ko yung Muslim area dyan sa Islamic Center. Anyway, balikan ko yung tanong mo. Lagi ko pong sinasabi, ako rin ay isang vendor. At prioridad ko po kayo. Ang number 1 na gagawin ko dyan, una, proteksyonan kayo para hindi na kayo hinuhuli at kinukuha ang inyong mga paninda. Tatanggalin natin lahat ng mga abusado dyan na nanguhuli at gusto lang kunin ang inyong mga paninda at pagkakitaan. Pangalawa, bibigyan namin kayo ng permanenteng pwesto. Magde-develop pa ako ng mga lugar dyan sa Maynila para talagang makapagbenta kayo at i-market yan lugar na yan para mas lalong puntahan. Ako po ay nasa sales and marketing. Para mapunta ng lugar, kailangan ng market mo na dyan kayo pumunta. Nandyan yung mga masasarap puntahan, masasarap kainan, at talagang pakita na safe yan lugar na yan. Marami hong factor para ma-develop itong mga lugar kung saan pwede sila magbenta at hindi sila mahuli. Kasi si Nanay, parang ang dating sa kanya, ambulant vendor lang to. Ibig sabihin, maalis, bumabalik, at minsan hinuhuli-huli. Kaya nga ang solusyon dyan ay permanenteng pwesto para hindi ka na kinakabahan, Nay. Hindi hinahabol-habol. Hindi ka na hinahabol-habol at hindi kinukuha yung paninda mo. Kaya asahan niyo po na ako yung kakampi ninyo at ako po protekta sa inyo at ako pa yung tutulong sa inyo. Baka nga magkaroon pa kayo ng pangalawang branch dyan eh. Kasi sa negosyo, hindi, minsan lakay, may maximum na pwedeng kitain ng isang branch. Kaya nagkakaroon ng ibang branches para madoble o matriple ang mga branches ninyo. Imagine mo niya na pag binibigyan kita ng pangalawang branch, asikasuhin ng anak mo, ng apo mo, magkakaroon kayo ng doble at tripling kita. Ito yung sinasabi kong pagtutok sa kabuhayan para may angat nyo yung sarili nyo sa hirap. Kasi ang number 1 problem sa Maynila, kahirapan. At ang solusyon dyan ay edukasyon at yung mga kabuhayan na yan. Kaya dyan natin ibubuhos ang pondo ng Maynila. Bilyong-bilyong pondo ang ilalaan ko dyan. Bibigyan ko pa kayo ng dagdag puhunan. Kasi maraming humingi sa akin ng dagdag puhunan para mapalago. May ibang tindahan, may binibenta na. Sana makapag-expand pa daw sila pag nabigyan sila ng additional puhunan. At yun ang idadagdag ko. Masisipag ang mga Manileño, lakay. Bigyan mo lang sila ng oportunidad, gagalaw yung mga yan. Katulad ng mga nabigyan ko ng mga kabuhayan, dating tambay, dating walang ginagawa. Akala ko nga tamad Pero bigyan mo sila ng oportunidad ngayon. Bigyan mo sila ng food cart, ng tindahan. Pag kumikita na yan, grabe yung sipag. Mas maaga pang gumising sa'yo. Mas matagal pang matulog. Kasi naano na sila ginanaan na sila sa buhay. Nagkaroon na sila ng pag-asa. At yun ang dadaling ko po sa minamahal nating lungsod ng Maynila. Ayan, Nanay, Edwin, kunin mo yung address ni Nanay at ipagpapatay ni Congressman Versosa ng grocery. Ginagawa ko na yan. Marami na po tayo nabigyan. Baka yung mga katabi niya ng tindahan dito, dahil sa narinig siyang mga plano at pangako para sa Maynila ni Sam Versosa. Edwin, kunin mo yung address ni Nanay at papupuntahan ni Congressman Versosa yan. Bigyan natin kay Bigyan sa kabuhayan. Yung address mo raw, ibibigay mo kay si Congressman, ha?
Kunin mo na. Ikaw na, Edwin, tapos bigay mo na lang dito sa atin. Okay, maraming salamat daw at sinusulat na niya. Ayan, Okay. Salamat. Huwag mo siyang pagsulat. Ikaw na magsulat. Ikaw na Ilagay mo sa magsulat, ikaw cellphone tagay mo. ito, inutusan mo pa. Okay. Alright, thank you po. I-text ko. Ayan, Okay, i-text mo. sige, Edwin. Maraming salamat, Edwin. Ayan, at Kong Bersosa, ayan, pangkabuhayan ang pinag-uusapan natin. Sabi mo, napag-usapan natin ng kalusugan, edukasyon, panghanap buhay. Ay, ito yung specialty Anong ko. programa mo dyan? Ito po yung specialty ko. Matagal ko na itong ginagawa. Actually, may programa ko sa television, yung Dear SB. Yes, Na-awardan din ng Gandingan Awards. Talaga, ha? Na most Gandingan or Awards. sa public service kasi napakadami ko na pong nabigyan ng negosyo. Luzon, Visayas, umabot pa ako hanggang Mindanao. Naniniwala ko negosyo ang pwede magpaangat sa buhay ng mga tao. Kasi ito yung nagpaangat sa buhay ko eh. Yun din ang gagamitin ko para mapaangat sa kanila. Kala ko si Rian Ramos. Yun ang nagpasaya sa buhay ko. Yun ang nagbigay ng buhay. Pero kabuhayan po yung nagpaangat sa akin sa hirap. Yun din ang gagamitin ko sa Maynila. Imagine niyo, Lakay, nakapagbigay ako ng libo-libong kabuhayan sa mga kababayan natin. Ang ginastos ko lang, ilang mga milyon lang. Imaginein mo ang dami ko nang di ka pa nagbenta ng Maserati tsaka Ferrari dyan. Oo, wala pa. Sarili ko pang pera. Imaginein mo, pag naglaan ako ng bilyon-bilyon, mas libo-libo mabibigyan ng kabuhayan. Magkano lang naman ang isang cart, Lakay? I-divide mo yan sa bilyon. O nga, namimili ka ng mga cart, mga tindahan ng mga tindahan ng bayan, mga food cart, ang lakas kumita, 3,000. Isang araw, yung sa Baseco ko, 6,000 isang araw. Naglalakad ako minsan sa Binondo, tabi-tabing cart, ako nagbigay. Nakakatuwa. Paglakad ko sa kanila, sobrang pasalamat sila. SB, salamat sa iyo. Maasenso na kami. Sabi niya, naku, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Pagkatapos ko silang kausap, may kumalabit sa likod ko. Isang vendor na naman. Kasama ko si Rian. Sabi niya, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, sir. Kasi pina-opera mo yung anak ko. Ngayon, okay na siya. Alam nyo, yun yung mga priceless na mga moments. Walang halaga. Kaya pati si Rian umiyak on the spot. Kasi doon niya nakita na dami na nating natulungan, dami na natin na bagong buhay. Kaya sabi ko, Lakay, nahanap ko na yung calling ko eh. Nalaman ko na kung bakit ako binigyan ng sobra-sobra ng Panginoon para i-share dito sa mga kababayan natin. Nagawa ko na lahat, nabili ko na lahat, may bahay, kotse, ano pa bang gusto ko sa buhay ko. Hindi ko ito madadala sa kabilang buhay. Sabi ko, lahat ng meron ako, ibibigay ko at tutulong ko sa mga kababayan ko. Kaya nga si Boy Gonzales, nagpapasalamat eh. Saan damak daw na spam and ipadala mo sa kanya. Iba pa yun. Iba pa yung kabuhayan. Iba pa yung masasarap na ayuda. Dahil gusto kong tratuhin ng tama yung mga kababayan natin. Nagkasunog na nga eh. Bibigyan mo pa ng sardinas. Para pamumukha mo pa sa kanila mahirap ang buhay. Sabi ko, minsan naman pasayahin natin sila. Patikimin natin ang mga bagay na paano magbibigay ng konting ginawa at saya sa kanila. Kaya tuwing nagbibigay ako, dati pa yan, before pandemic, during pandemic, mga iba't ibang mga mamahaling at masasarap na mga pagkain yung binibigay ko. Sabi ko nga, pag nagkataon, naging mayor tayo, tuwing Pasko, Diyos ko, bawat tahanan sa Maynila, napakaganda at napakasarap na mga ayuda nila. Congressman Bersosa, sir, ayan, dahil sobra-sobra ka na sa oras dito, sisingilin ka na namin dito. Walang singil dito. Wala pong bayad. Salamat. Parang yung mga supporters ko walang bayad. Kaya tinatawagan natin si Mayor Yorme, si Mayor Hani Lacuna. Ayan, matagal po namin kayo iniimbitahan. Ayan. Makakapanayam natin sila dito, Lakay. Huwag kang mag-alala. Sunod-sunod sila. Okay, good. Anyway, Congressman Sam Bersosa, ayan, bilang panghuli, kausapin niyo po ating mga kababayan sa Maynila. Bakit ikaw ang dapat ibotong mayor sa Maynila? Sa mga kababayan ko sa Maynila, 2 linggo na lang, eleksyon na po. Ito na ho yung panahon para magkaroon tayo ng tunay na pagbabago. Minsan ko lang po iaala yung sarili ko, yung kapalaran ko. Ibibigay ko po lahat para sa inyo. Alam nyo na yung buhay ko. Nanggaling sa wala, umasenso, tinulong sa tao. Bago pa ako pumasok ng politika, nagawa ko na lahat yan. Kung ano man yung ginagawa ko ngayon, mas palalawigin ko pa. Wala akong pangako rito, nagawa ko na. Sana bigyan nyo ako ng pagkakataon kasi minsan lang to. Hindi ko alam kung kaya ko pang ulitin to. Baka nga huling beses ko na pagtakbo sa Maynila. Yung mga kalabang ko po, negosyo na nila to. Tatakbo sila, manalo, matalo. Next election, nandyan ulit yan.
Pero ako po, sa tingin ko, ito na po yung huli kong panahon para tumakbo. At least nabigay ko po lahat para sa inyo. Pero sana, pagbigyan nyo ako para magkaroon po ng tunay na pagbabago sa Maynila. Yan lang po. Maraming salamat. Ayun. Congressman Samuel Salonga Bersosa SB Akazam SB Bersosa, sir. Ayan, maraming salamat and good luck po sa inyo. Thank you Maraming Thank salamat, you, Sister El and Lakay. Maraming salamat po. Pinabati ko lahat ng Bisaya at Ilocano sa Maynila. Shoutout sa inyo lahat. Ayan. Congressman Sam SB Bersosa minus Rian Ramos. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Oras, Sister L. It's 9:41. Ayan, mga taga Manila, narinig nyo. At kailan ba natin isusunod si Yorme Isko? Nakaschedule siya sa atin, Lakay. Bukas ba, Tita Malu? Bukas ba? Yes. At ang susunod sa kanya ay si Mayor Hani Lacuna. Yes. Ayan ba? Maganda yan, ha? Akala ko sabay-sabay silang tatlo para debate na sana. Debate pala. Yung guest natin naghahamon ng debate. Oo nga, ha? Ayan. Matapang ang Sam Bersosa, ha? Ayan. At mamaya naman, abay mula sa Maynila, abay dadako naman tayo, ha? Bandang, Calabarzon. Ayan, Valenzuela tayo mamaya. Daming bayan. Abay, kung si Sam maraming daw ng pangkabuhayan, dito naman, mga EV. Electric vehicles. May mga ayan, EV sila, Lakay. Tsaka maraming programa sa Valenzuela. Ayan. Talakayin natin yan mamaya. Mamaya po sa ating pagbabalik, pero babati muna tayo na happy birthday. Sino yan, Lakay? Bati muna natin na happy birthday si General Abe Bagasin. Kuyang Noble Abe Bagasin, happy birthday, ha? Laba tayo dyan. Happy birthday po. Si Fremalina Pagdilaw, Eugene Cruz ng Nika. Kuyang Purisimo Tiam, Kuyang Jim Andang ng Soksarjan, Kuyang Bitoy Sumera, ang Worshipful Master ng Moriones, mula Kuyang Orly D, Jeff Sosa at Conrad Du. At happy birthday pa kay Colonel Kuhutan Imlani Jr. Assalamualaikum, Kuyang Colonel Jun Imlani. Happy birthday Kuyang Atan Aurelia. At ganoon din kay Kuyang Ed Carpio, William Perez, Florante Cabanatan ng Yangko Lads. At si Governor Mark Cagas, happy birthday Brad, ha? Brad Yuli Rogacion at Attorney La Chica. At Sister Evelyn Capistrano mula sa Kapans. Ayan, TLK. At binabana din si Kuyang Major Bernardo Bacalso, ang Chief of Police ng Bonifacio Misamis Oriental. At si ating Ana May, Kuyang June Nova ng Kalit Lads at Ateng. At si Kuyang Victor Davis Jr. ng Mulabe, Sambuanga Sur. At pagbati mula sa mga brethren sa Salug Valley Lads dyan sa Sambuanga. Daming bayan. Bago ating bisita, Sister L. Yes, Lakay. Oras muna. It's 9:43. Ang Sister L. 9:49 agad. Ayan, oo. At bago tayo mabusan ng oras, ipakilala natin kaagad. Ang laki ng problema nito, Sister L, ha? May problema ba to? Malaki ang problema nito si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City. Ayan. Bakit? Dahil walang kalaban. Kainis. Mahirap na pagka walang kalaban eh. Ayan, alam mo kung bakit? Bakit? Walang campaign fund. Ayan. Pagkatapos ikaw hihingan ng campaign fund. Ayan. Tapos wala daw challenge. Ayan, walang challenge. Ayan, kung Mayor Wes Gatchalian, sir, good morning. Ayan. Good morning, Mayor, sir. Good morning, Kadeo, Sister El. Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin kahit wala akong kalaban. Ayan. Paano ba ginagawa? Sabay, pareho tayo, wala rin akong kalaban eh. Ayan. Oo, sila kaya unopposed lagi. Kaya abunado ko sa Star City. Ayan. Ganun din tayo. Anyway, Mayor Wes, abay, kahapon ba, isang araw kayo namigyan ng mga dami-dami nitong electric vehicles. Yes, Ayan, abay, para saan itong mga electric vehicles na ipinamahagi nyo, Mayor? Well, parte ito, Kadeo ng tinatawag nating Valenzuela Life, no?
So March 8 ho, Valenzuela. meron tayong inilunsad po na bagong city campaign. Kumbaga bagong direksyon ng city natin. At ang layunin po ng Valenzuela Life, kung dati-rati nakikilala tayo, ang pag sinabing Valenzuela, ang unang pumapasok ko sa isip natin ay ang mga pabrika, warehouse, Mega. 10-wheeler Yes, truck. oo. Ngayon ay unti-kunti na nating sinishift ang imahe ng Valenzuela City to be a livable city, no? Kaya ako, Kadeo, Sister L, hindi alam ng nakakarami, ang populasyon namin ay 850,000 na. No? Yung si Senator Win, nung mayor pa siya, 350,000 lang ho. So imagine nyo ho yung laki. Halos doble na. Opo. More than. Kaya ho, itong plano nating Valenzuela Life, ang para sa akin ho, ang pinaka-importante para matawag ka na ganap na livable city, no? Isang lugar na gugustuhin mong tumira, ay ang peace and order. Kaya ho, unang-unang ginawa ho natin, bago magtapos ang aking unang termino, tayo po ang kauna-unahang lunsod na gumamit po ng electric vehicle sa lahat ng police force. Wow. No? 75 million po ang budget natin dyan. Lahat po ng sasakyan ngayon ay hindi na kailangan ng gasolina, hindi na kailangan ng tune-up change oil, dalhin pa sa talyer. Ito po, ang electric vehicle ngayon ho, ay talaga pong ang laki ng tipid po. No? At just to inform you, Kadeo, Sister L, ang ginagastos po ng LGU kada taon sa gasolina, tune-up change oil maintenance ay higit na 15 million. 1.5 o 50? 1.5. 1.5. 15 million. 15 million. Oh. So, sa unang termino ko lang, gumagastos na ho tayo ng higit na 40 mil na ho in maintaining yung police force natin. So, ngayon ho, lahat ho yun, mamimenos na. Wala nang gastos kaagad. So, ano lang papalitan dito? Meron kontador na lang. Kontador. Electric, meron. Kuryente. Ayan. So, kumusta ang performance ng mga electric vehicles, Mayor, bago nyo pinag-isipan ito ang bilhin? Yes. Well, ang ginawa ho natin, pumunta ho ako sa Shenzhen sa China last year. Pinag-aralan ko po kung yung setup ng charging station sila. Alam mo, Kadeo, doon wala kang kaingay-ingay maririnig ko. Napakatahimik kasi motor, electric, truck, electric, police car, electric. Walang Lahat noise pollution. So, nag-aral po ako doon. Inikot ho natin yung Shenzhen City, paano sila nag-set up, paano ho ginagamit ito, ano yung calculation. At sabi ko, alam nyo, doable ito sa Pilipinas. At sana yung ibang LGU will follow after this launching. No? Tayo, bumili tayo na higit na 41 units. Ite-testing ho natin ito. At nagtayo tayo na higit na 22 na charging station. So ang Valenzuela po ang pinakamaraming charging station sa buong Pilipinas po ngayon. Kaya ho, yung police natin, let's say, ginagawa ang trabaho nila at bumaba to 10% na lang yung charge, meron po tayong iba't ibang location po na pwede ho silang magsaksak kaagad. Tapos trabaho kaagad. Tinitingnan ko lakay ang ganda ng police mobile ng Valenzuela. Para tayo nasa ibang bansa eh. Ano bang tatak ng EV? BYD to lakay. BYD ba yan? Oo, BYD. Aba, yes. Mga Ayala ang distributor dito niyan. Opo. Nag-partner ho kami sa kanila. Ayun, yun yung maganda. Kailangan sa mga police station meron ding charging yes, station. opo, naka-set up na po. So sa Valenzuela City kasi, out of 33 barangays, we have 28 government center. Tawag namin dito 3S centers. Sa bawat 3S center, andun ho nakalocate ang mga substation ng mga police. So lahat po yun nakakabit na ngayon. So anytime ho, at any given day, pwede sila magsaksak ho doon. Sa mga mayors, mga LGUs dyan, mamaya makinig kayo at tatanungin natin kay Mayor kung paano nabili ang at magkano isang unit ng electric vehicle. Kasi marami-rami tulakay, baka gusto nilang gayahin to kasi maganda rin tulakay kasi hindi EV na di ba? Bawal noise pollution at makatipid pa. Daming bayan. Babalikan natin si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Oras, Sister L. 9:55. Bayan. Balikan natin si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City. Ayan, tuloy Mayor Wes, ikaw ang pasimuno nito. Baka mga LGUs ngayon gusto rin magkaroon ng e-vehicles pa sa kanilang mga local government units, mga police, ayan, sa kanilang city hall. Magkano ba isang unit nito at paano ba ang maintenance nito, Mayor Wes?
Well, lumalabas with accessories around 1.6 to 1.7 million lang ho, no? As compared po sa other non-EV brands natin, mas mataas na ho ang presyo ngayon eh. Kaya nakakagulat ho yung mga brands ho tulad nitong, ewan ko lang kung pwede ho ako mag-mention ng brand. Okay lang. Ay sisingilan ka namin. Ito po. Hindi naman po natin endorse pero napili ko itong particular brand dahil binili or ang nakakuha po ng exclusive distributorship ay ang AC Motors ng Ayala. So kampante po ako sa after sales service. In fact ho, ang pangako ho nila magtatayo po ng BYD facility po sa Valenzuela mismo. So kaya ho lumakas yung loob ko na kung sakali man po ay mag-back down, masira po, ay maitatakbo natin kaagad. Pero basically, sa akin pag-aaral, Kadeo, halos walang maintenance po ito. Talaga parang golf cart ho ito. Oo. Mamaneho mo na lang ho yun, i-charge mo. Ganun lang ho. Baterya lang ang kailangan. Baterya, pero 8 years naman po ang warranty. Ang lifespan, 10 years. Tapos na po yung termino ko yun. Ayun. Pero sa ibang, naman, pag-usapan nga natin, kumustahin naman natin kay Mayor West yung pagdating sa peace and order. Alam naman po natin sa ngayon, medyo parang nagiging issue yung sa ibang mga, hindi naman sa, sabihin ko na lang in general, na parang yung crime rate daw, pinagtatalunan, sabi daw ng PNP ay bumaba, pero ang parang kabaliktaran ang nakikita. Pero sa Valenzuela po, kumusta po ang peace and order po natin? Well, masasabi ko yung sa crime rate ho natin mababa. Pero aaminin ko po na hindi pa nagtatapos ang laban natin sa droga. Ayun. Sister El, sa aking pag-iikot talaga hong, ayoko naman gamitin yung word po na talamak, pero ho, nakikita, visible. Kumbaga, Hindi ko alam paano sa Tagalog yun. So, ang very rampant ngayon ang pagbebenta. Ang Valenzuela kasi transshipment point ho tayo eh. 'Di ba? May NLEX tayo, Mindanao Avenue at MacArthur eh. So hindi ho nanggagaling ang supply sa amin, pero nanggagaling napupunta ang benta sa amin. Kaya ho natin tulad nito ang pagbili natin ng electric vehicle, kung sa Camp Crame ang police to police car ratio nila is to 1:6, no? Kumbaga isang sasakyan sa 6 po na kapulisan. Sa Valenzuela po 1:4. Wow. So ang ibig sabihin ho noon, mas magiging visible na tayo sa bawat kanto. Binili ko po ay sinadya ko hong maliit lang yung sasakyan para makapasok sa eskinita. Alam niyo po, ang visibility is very important dahil deterrent po ito sa mga krimen. Sa mga malalakas na loob na magbenta ng drugs harap-harapan, no? Pangalawa po, I'm very proud, Kadeo, sa unang termino natin, nagawa ho natin magtayo ng higit na 3,709 street lights at 300 CCTV sa buong Valenzuela. Importante yan. Yes. Pati ho yung street lights, Kadeo. Siyempre, Meralco meron na dati. Pero ito po, linagay natin sa lahat ng major and secondary roads ng Valenzuela. Kaya ngayon, sa gabi ho, hindi na ho natatakot yung mga kababaihan ho natin pag umuwi sila galing call center sa madaling araw. Hindi na natatakot sa snatcher, no? At saka mga budol-budol dahil malinaw po, kitang-kita ng CCTV sa ilaw ho natin, mas natatakot na ang mga kriminal. LGU po nagbabayad ng kuryente po niyan, 3,709. Pinakamalaki po sa kasaysayan ng Valenzuela. Kaya ho, Sister El, pag napasyal ka sa amin sa gabi, parang umaga ho doon. No? So, maliwanag. Sa sobrang liwanag. No? So, maraming purpose ho talaga yan at nagpapasalamat din yung kapulisan. Dahil ngayon, pag may hinahabol silang kriminal, may linolocate sila sa CCTV, malinaw na yung mukha. Mabilis sila na identify. High definition, ha? Yes. Opo, AI-powered pa ho ang ating So, nagpartner po tayo sa isang Singapore-based company, yung gumawa sa Singapore City. Ongoing ho ngayon, di pa tapos. Ito ho, yung AI ngayon, magaling na, Kadeo. Pag itong criminal on file, let's say, bibigay ng Camp Crame, facial recognition at dumaan siya sa Valenzuela, mag-aalarma na yung system namin na nasa loob siya ng Valenzuela. Galing. Or halimbawa, yung plaka ng motor, usually mahirap makita yan. Pero let's say, ito yung motor na may snatch, no? Isang pasok lang natin sa server ho natin, kahit saan siya umikot sa buong Valenzuela, aalarma ho kaagad siya. Andito siya sa barangay Lingunan, andito siya sa barangay ganyan. So, high-tech. Alam nyo, Kadeo, ang kanina nakikinig ako kay ating candidate, Sam Versosa.
ang para ho sa akin, ang being a mayor also is being innovative and creative. Hindi ho tayo pwedeng kung ano na lang yung ginawa ng other mayor, kopyahin natin. Ang mas maganda, hamanap tayo using new technology. Available na po lahat to sa China, Singapore. Order mo lang, dadating sa Pilipinas. Andito nga yung mga supplier nasa Valenzuela So, ang paggamit po ng teknolohiya para tulungan ng kapulisan, tulungan po masugpo ang mga krimen, droga, pati po mga gang sa eskwelahan, yan po ay isang responsibilidad ng isang alkalde. At maging example po is a way of promoting all of these projects. Ang gusto ko nga ho, tulad po yung electric vehicle. Talaga advocate ako ng electric vehicle, Kadeo. Pang-araw-araw ko na kotse nakapark sa labas po. Fan kayo ni Elon Musk. Hindi naman po. Hindi naman. Doon naniniwala nga ho ako talaga dahil sa pollution ho natin. Dahil ho sa alam niyo naman, nagtataasan ng presyo ng gasolina. Never naman, magro-rollback. Magkano lang, pero yung akyat naman, 2 piso. So ako, araw-araw, ang laki na natitipid ko ho. Kaya ho, sana rin ho, yung ibang LGU ho, ay sumabay din ho, dahil the technology is available na in China or US, kung ano man brand ang mapili ho nila. Naku pala ako, Mayor, matapos yung interview natin, maraming magtatawagan sa inyo. Parang lakbay-aral ba? Maglakbay-aral nga tayo sa Valenzuela. Welcome po. Kopyahin natin yung mga magandang ginagawa ni Mayor Wes Gatchalian. Opo, welcome po. In fact po, yung launching namin, ang guest of honor namin si Secretary John Vic Remulla. At ang unang labas po ng salita niya ay naging governor ako ng Cavite pero hindi ko naisip ito. Kaya sabi niya, bukas tatawag ko ako at mag-order na rin kami. Galing. Mayor Wes Gatchalian, congratulations. Maraming salamat. At sana gayahin lakay. Yung mga ganitong bagay ang hindi masamang gayahin. Diba? Gayahin at wala namang problema siguro kay Mayor yon. Gayahin natin yung mga magaganda na ginagawa ng ating mga kasama. Tsaka malaking bagay lakay yung sinasabi ni Mayor na yung CCTV tsaka tong pagpapailaw. Kasi yung crime rate nga, ito factor to yung iba, ay ang dilim, doon ako gagawa ng masama. Saka yung mga barangay, wala na yata mga barangay tanod na nag-iikot. Meron ba sa inyo sa Valenzuela, Mayor? Meron naman po, Kadeo, pero alam nyo naman ho, minsan nagkukulang sila ng pansweldo kasi barangay funds yun. Yung malalaking barangay, maraming sila. Pero yung maliliit, medyo kulang. Konti. So, hindi balanse. So, kailangan talaga ng augmentation galing sa LGU. Dati, bayanihan niya. Wala namang sweldo nung araw. Pakapihin mo lang nung araw yan. Ano patawag yung dati? Yung bayan yan, barangay patrol. Sorry lakay, medyo hindi ko yata sorry na. Kailangan mo ng Memo Plus Gold. Mayor Wes, maraming salamat po at maganda umaga sa inyo. Thank you and congratulations. Maraming salamat rin po sa pagkakataon, Kadeo, Sister L. Thank you, Mayor. Ayan, unopposed to lakay. Kaya lakay pero magandang balita to, good news to kasi para gayahin ng iba. Kung maganda ang ginagawa, walang mga ngahas na lalaban. Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela at yan si Sir L. Ayan, lahat ng oras. Kailangan pala natin magpaalam. Yan na po ang kawan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Si Sir L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. And of course, take care of your health. Lalo na po napakainit pa rin ang panahon. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. This time check is...